Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Magandang pinagpalang araw po ng araw ng Sabado, July 5 po. First Saturday of the month of July. Okay. Okay. Ngayon po ay muli tayo po ay magkakasama-sama, magsasalo-salo sa isang bahagi ng salita ng Diyos. Po, sa pagkakataon po ito. Bago po tayo magpasimula. Po. Alam po ninyo, yung panahon napaka yung biglang uulan tapos titigil, mainit. Uulan, malakas, tapos mainit. Sa ating pong paglabas sa ating mga kanya-kanyang tahanan po, hanggat maaari po ay magdala po tayo mga pananggalang sa ating sa ulan, maging sa init ng sikat ng araw. Yung magdala po kayong mga kahit payong, o kung mayroon po kayong kapote, magkapote po kayo para pag umuulan. Tapos magdala na rin po kayo ng jacket kasi po talaga namang napakalamig na simoy ng hangin pag ganitong pag ganitong umuulan. Okay. So much for that. Ngayon po ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay nandito po sa sa Old Testament. Sa Old Testament po ang ating pag-aaralan. Okay. Ito po ay babasahin ko po ito sa tatlong salita. English, Tagalog at saka po sa Kapampangan para lahat may po mga nakikinig sa atin mga nanonood ay po nila mapa. Yung iba po kasi mas gusto nila yung Kapampangan, yung iba Tagalog at yung iba ay English. Po. Yun po ay pagsasama-samahin po natin pag halu-haluin po natin. At okay. Ngayon po, magipagbukas po kayo sa akin ng inyong mga dalang Biblia. Kung meron po kayong sa mga cellphones po ninyo, sa mga gadgets, meron po kayong mga na-download dyan na Bible. Pagbukas po kayo at hanapin po ninyo dito sa First Kings, sa English po muna. First Kings chapter 18 verse 22. Po. Sa Tagalog, Unang Hari, kabanatang 18, talatang 22. At sa Kapampangan, Mumunang Hari, kapitulo 18, versikulo 22. Yan po yung Kapampangan. Okay. Na po natin basahin dito po sa wikang English. Dito po ay babasahin ko sa dito po sa English, sa King James Version. Okay. First Kings chapter 18 verse 22. Yung pong pagdating po dito sa mga ganito, hindi po yan First King. Ito po ay First Kings. Meron po siyang S sa dulo. First Kings chapter 18 verse 22. Ganito po. Basahin ko lang po yung pasimula po dun sa verse 20 hanggang sa verse 22. Okay. First Kings chapter 18 verse 20 up to verse 22. So Ahab, ito po si Ahab. Siya po ang hari nung Israel nung panahon na yon. Ito po yung Samaria. Okay. So Ahab sent unto all the children of Israel, Samaria, and gathered the prophets together unto Mount Carmel. And Elijah came unto all the people and said, How long had ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Verse 22. Then said Elijah unto the people, even I only,
remain a prophet of the Lord. But Baal prophets are 450 men. Ulitin ko po yung verse 22. Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Sa Tagalog po, ganito po ang nakasulat sa Magandang Balita Biblia. Okay. Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Okay. Ito po sa ano. Praise God. Dito po sa wikang Tagalog, verse 20 up to verse 22. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayan Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Verse 22, muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Ganun po ang pagkakasabi. Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Sa Kapampangan po, ganito po ang sinasabi. Mumunang Ari, Kapitulo 18, versikulo 22, makanyan po ing makasabi, kanita nga ng Elias, ako namong dili ko ing mitagan, karing propeta ning Ginoo. Oneng, 450 ding propeta ng Baal. Amen. Babasahin ko po una yung sa verse 18, chapter 18, verse 22. Even I only, remain a prophet of the Lord. Ito po ay nakasulat din po sa chapter 19, verse 10, at saka verse 14. Even I only, remain a prophet of the Lord. Sa ganito po mga pangungusap, ano po? Ang sabi po sa wikang Tagalog ay ganito, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Tapos po dito sa Kapampangan, ako namong dili ko, ing mitagan karing propeta ning Ginoo. So bininggihan ko po ng titulo ang pag-aaral po natin ngayon, ang ating pagsasalusaluhan na Last Man is Standing. Last man is standing to battle the enemy. Amen. Okay. Sa Biblia po, meron pong dalawang karakter na hindi po wala pong introduction, walang kaabog-abog basta na lamang po nasingit ang mga pangalan nila sa Biblia. Wala po silang background. Actually, wala pong nabanggit na pamilya. Po, wala po ang una po diyan ay itong si Melchizedek. Nakasulat po dito sa Genesis chapter 14 verse 18. Wala pong banggit patungkol sa kanyang mga magulang, wala pong banggit kung ano ang kanyang mga nagawa. Basta ang sinasabi po doon, itong si Melchizedek ay hari ng Salem. So siya ay hari doon sa lugar ng Salem. Malamang po doon, yun po ay ang Jerusalem. Ano po? Pero wala po tayong katiyakan doon, wala pong nakatala nung patungkol doon sa Salem. So, ang ating mababasa, Genesis chapter 14 verse 18, ito pong si Melchizedek ay walang nabanggit patungkol sa kanyang mga magulang. Basta siya po ay hari ng Salem. Nothing more, no more, no less. Hanggang doon na po. Yun po ang una. At pangalawa, ang pangalawang basta na lang po dumating sa ang pangalan sa Biblia na wala namang background, na walang doon sa mga nauna mga talata, doon sa mga naunang aklat ay wala po nabanggit patungkol sa kanya, kundi dito lamang po. Dito po siya unang binanggit. Ito po ang aking sinasabi ay itong si Propeta Elias.
unang banggit po patungkol po kay Propeta Elias ay yung nakatala dun sa 1 King chapter 17 verse 1. Po, dito po na unang nabanggit ang kanyang pangalan nung siya po ay makipagkita kay Haring Ahab, ang hari po ng Israel noon. Ito po na tinatawag nilang Samaria. Siya po ay nakipagkita kay Ahab upang sabihin niya na yung patungkol po sa drought o tagtuyot na kanyang ipinropesay, na kanyang itinawag sa Diyos, kanyang sinabi, inihula na hindi po magkakaroon ng ulan sa loob ng 3 taon at kalahati kahit na hamog man lang. Po, yun po ang unang banggit patungkol po kay Elias. At nung dito po sa chapter 17 din, siya po ay pinakain ng uwak. Po? Pinakain siya ng uwak umaga at gabi. Dinadalhan po siya ng tinapay, dinadalhan po siya ng karne at ng tubig. Aba, nung po palang panahon yun ay mayroon ng food panda. Meron na po palang grab food. Po? Isipin nyo, ang rider noon ay mga ibon na uwak. Ito po ay nakasulat dito po sa 1 Kings chapter 17 verse 2 hanggang verse 7. Po? Dinadalhan siya ng tinapay at ng karne at ng tubig ng uwak. Meron na pong food panda noon. So, hindi po nahuhuli ang Diyos. Lagi po siyang nauuna. Po? At siya rin po ay binanggit dito po sa verse 8 hanggang verse 16. Dito pa rin po yan sa chapter 17. Siya po naman ay pinakain ng isang byuda na talagang hirap din ang kanyang buhay. Ito pong byuda na ito, nakasama po ng kanyang anak, ay sila po ay namumulot ng mga kahoy na maliliit. Sila po ay namumulot ng kahoy na maliliit, gagamitin po nilang panggatong sa kanilang lulutuin pagkain. Sila po ay pinuntahan, nakita ni Elias at sabi po niya, Ginang, pwede po bang makahingi ng pagkain sa inyo? Sabi po nung ginang, eto nga po, namumulot po kami ng mga kahoy ng aking anak upang kami po ay lutuin po namin ang natitirang harina at yung langis sa aming lalagyan. At pagkatapos noon, kami ay mamamatay na. Ibig sabihin talagang yun na ang kanilang last meal. Po? Parang nasentensyahan na yung buhay nila na this is your last meal and you will die. So yun po ang sabi ng babae, nung matandang balo, ng babae. Sabi niya, ito lang po ang aming pagkain. Ang sabi ni Elias, basta gawin mo muna yung aking sinasabi. Saka mo na intindihin yung kakainin para sa lulutuin mong pagkain para sa inyong mag-ina. Okay? Alam po ninyo, yung mga pangyayaring ito ay talaga namang nakakabagbag ng damdamin na. Kung babasahin po natin, parang napakasimple, pero isang tao, ganito po ang kanyang attitude, ganito po ang kanyang mga paraan ng pananalita. Okay. Sa ano ang pwede nating maitanong o masabi sa ating pag-aaral na ito? Sabi nga po basta there is nothing recorded about his background. He suddenly appeared during the reign of King Ahab. To announce the drought that God will send in punishment for worshiping the cult of Baal. Ang Diyos ay magpapadala ng tagtuyot. Ipaparanas ng Diyos ang tagtuyot doon sa Samaria sapagkat ito ay paraan ng kanyang pagpaparusa doon sa mga Israelita na patuloy na sumasamba. Yumuyukod, naglilingkod sa Diyos-Diyosang si Baal. Okay?
Sa unang ano po, sa unang punto, ano po ang kailangan po nating makita dito? Ano po? Dito po sa chapter 18, First Kings chapter 18 verse 1 hanggang 19. Ano po? First Kings chapter 18 verse 1 hanggang 19. Ano po? Mahaba-haba po ito. Ano po? Pero ikukwento ko na lamang po sa inyo kung ano po ang nilalaman nitong pong chapter 18 na ito, verse 1 hanggang verse 19. Okay. Thank you, Lord. Dito po makikita po natin, doon po sa ibabaw doon ay yung si Elias at ang mga propeta ni Baal. Ano po? Ito pong pangyayari na ito. Dahil nga po ito pong si Elias ay nagalit po. Nagalit po at pinagsabihin niya si Ahab. Opo, hari po ng Jerusalem, ng Israel. Hari po na yan ng Israel. Pinagsabihin niya dahil sila po ay patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan katulad po ni Baal. Ngayon, ang sabi po ni propeta Elias, sabi nga po niya sa mga tao, kung ang Diyos ay Diyos, sambahin siya ang sambahin ninyo. Kung si Baal ay Diyos, so siya ang sambahin ninyo. Sabi po niya. So ang ginawa po ngayon sabi niya, 450 ang mga propeta ni Baal, ang Diyos-Diyosan si Baal. Mag-isa lang ako. Ngayon kukuha kayo ng 2 baka. Pipili sila ng baka, yung mga propeta ni Baal. Puputol-putulin yan at ihahandog nila, susunugin kay Baal. Sabi na, at ako ay ganun din ang aking gagawin. Kung sino ang tutugon sa pamamagitan ng apoy, yun ang tunay na Diyos. Sabi ni Elias sa taong bayan. So silang lahat ay pumayag. Okay, nandoon na. Nung maihanda na ng mga propeta ni Baal yung bolok o yung baka na kanilang ihahandog na susunugin, ito po ay kanilang inilagay sa ibabaw ng mga kahoy, ng mga panggaton, at sila po ay nagpasimula na ng mga seremonya nila, nagpasimula na ng kanilang mga incantations, nagpasimula na sila po ay magsisigaw, sila po ay umawit, sila po ay magtitili. Ano po? Magmula sa umaga hanggang sa hapon, wala pong nangyayari. Hanggang sa dumating yung panahon na sila ay nagsugat na ng kanilang mga katawan at umagos ang masaganang dugo sa kanila, pero wala pang katugunan itong si Baal patungkol sa pagpababa ng apoy para sunugin ang kanilang handog. Ang sabi nga po ni Elias sa kanila, lakasan pa ninyo, baka natutulog ang Diyos ninyo, o baka siya ay abala sa meron siyang ginagawa. Baka meron siyang ginagawa, baka abala siya. Lakasan pa ninyo, baka hindi niya naririnig. So mayroon na pong mga bully noon. Itong si Elias ay binubuli niya ang mga propeta ni Baal. Walang magawa ang mga propeta ni Baal hanggang sa sila ay napagod, hanggang sa sila ay tumigil na sa kanilang ginagawa ng pagtawag, sapagkat umabot na sa gabi yung oras ng paghahandog, pero wala pa rin nangyayari, wala pa rin bumababang apoy. So, sabi ni Elias, ako naman. Sabi niya, tinawag niya ang lahat ng mga ng bayan ng Israel. Ang lahat ng mga mamayan ng Israel. Lumapit kayo. Tapos siya ay kumuha ng 12 bato. Inayos niya ito. Inayos niya ito. Yung pong 12 bato ay sumisimbolo doon sa 12 tribo ng Israel. 12 bato. At yung 12 batong yun ay ginawa niya. Inayos niya na maging altar sa harap ng Diyos. At yung kanyang baka na susunugin ay ipinatong niya sa mga kahoy. Naipatong na sa mga kahoy ng mga panggatong. Nang maipatong na sa mga kahoy na panggatong, ang sabi niya sa mga tao, buhusan ninyo ng tubig. Buhusan ninyo ng tubig. Kumuha kayo ng mga banga ng tubig. Alam po ninyo yung mga banga ng tubig ng mga panahon yon
ang bawat banga ng mga panahon yun ay naglalaman po ng 4 na galon. 4 na galon ang laman ng isang banga. Okay. No. No, ang sabi po ni Elias, buhusan pa ninyo. Hanggang sa 3 beses niya sinabi na inulit-ulit na dagdagan pa ninyo, buhusan pa ninyo ng tubig. Alam po ninyo, dito ako namanghay. Isipin po niyo, pag tayo po ay magpaparingas ng apoy, magpaparikit ng apoy, ang ginagamit po natin ay gas. Ano po? O kaya po grasa, o kaya po langis, o kaya po yung ng kandila. Tapos may papel. Ano po? Yan po ang ginagamit natin para po tayo ay makapagpa-apoy. Pero itong si Elias, pinabuhusan po niya ng tubig. Hanggang sa yung tubig ay umapaw hanggang doon sa hukay na kanyang ginawa doon sa palibot po ng handog na susunugin. Ano po? Yung po ang ginawa niya Tapos siya po ay nanalangin. Ano po? Siya po ay nanalangin. Ang sabi po niya. Okay, basahin po natin. siya po ay nanalangin. Okay. Thank you, Lord God. Dito po sa verse 36. 1 Kings chapter 18 verse 36, ganito po ang sinasabi. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Ito po ang ginawa ni Elias. Wala siyang ginamit na busporo. Wala po siyang ginamit na pansindi. Basta ang ginawa po niya ay ganito. Siya po ay tumayo sa harap ng altar at nanalangin. Ang sabi po niya, Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. Yung po sinasabi niya na, Lord, prove it that you are the true God and I am just a servant. Ano po? Ako ay lingkod lang. Ako ay tagasunod lang. Ako, Diyos, ay isang hamak na tagasunod mo lang. Ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat. Ito po ang masarap doon. At ginawa ko ang lahat. Hindi lamang po siya isang basta lingkod, kundi ang sabi po niya, ginawa kong lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Ang kanyang ginawa ay ayon sa mga utos, mga salita at mga batas ng Diyos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob sa inyo. Ito po ang kaparaanan. Ano po? Hindi po siya nagsindi ng posporo, hindi po siya nagsindi ng kung ano man. Ang sabi, siya po ay nanalangin. Sabi niya, Diyos, patunayan po ninyo na kayo ang tunay at totoong Diyos at ako ay isang hamak na lingkod lamang ninyo. Gawin po ninyo ito upang ang mga taong ito ay magbalik loob po sa inyo. Verse 38, noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nakita ng mga tao ang nangyari at nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Amen. Ano po ang pinakikita dito? Ang pinakikita po dito, the Lord is not, okay? The Lord do not look on numbers. Hindi ko mo mas marami siguradong panalo. Hindi ko mo marami siguradong tama. Hindi ko mo mas marami siguradong sila na. No po? Ang sabi nga po dito sa titulo natin last man standing, nag-iisa po itong si Elias. No po? Samantalang ang mga propeta ni Baal ay 450 na katao, na kalalakihan. Ano po? Pero sila po ay naghahandog sa isang Diyos-Diyosan. Itong si Elias ay nag-iisa, pero siya ay naghandog sa isang tunay na Diyos. Amen. At sa kanya pong ano po? Pinapakita po dito ng Diyos. Ano po? Ano pong pinakita dito ng Diyos? Yung attitude, yung ugali, kilos ni Elias.
nandun po yung faith, trust, and believe. Siya po ay nanampalataya na tutugunin ng Diyos ang kanyang panalangin. Siya po ay naniwala, nanalig, na bibigyang katugunan ng Diyos ang kanyang mga kahilingan. At siya po, ay naniwala na ang Diyos ay totoo. Nandoon lahat. Yung faith, trust, and believe ay pinagsama-sama po ni Elias, na kung saan sa kanyang paghahandog ay hindi niya sinabi na ako ay maghahandog, patutunayan ko sa inyong ako ay mas magaling sa inyo. No. Ang sinabi niya rito, ang ginawa niya ay humarap siya doon sa bato at siya ay nanalangin, Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Israel. Patunayan po ninyo na kayo ang tunay na Diyos. At ako ay isang hamak na lingkod mo lang. Hindi po niya itinaas ang kanyang sarili. Ipinakita niya na siya ay isang hamak na lingkod ng Diyos. Kaibigan po, ang nakakamangha dito, sabi ko po, ulitin ko, tubig ibinuhos doon sa handog. Para ito ay talagang makita na ito po ay walang daya. Ito po ay susunugin ng Diyos na hindi gagamitan ng apoy. Ang apoy ay manggagaling sa langit. Pababain ito ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tunay, ang Diyos ay totoo. Hindi ko mo marami, tama. Hindi ko mo marami. Susundin mo. Ginagawa naman nila eh. Nandadaya sila eh. Di man dadaya na rin ako. Ha? Ginagawa nito. Hindi naman sila sumusunod sa batas eh. So ako, hindi na rin ako susunod. Eh sila nga, dami nila eh. Ginagawa nila. Eh ba't ako? Sa eskwelahan, nagkokopyahan, hindi magkokopya na rin ako. Hindi ko mo ginagawa ng iba. Hindi ko mo ginagawa ng marami. Gagawin mo rin. No! Sabi po sa Biblia, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos, let your light so shine. Mangibabaw ka. Maging iba ang katatayuan mo, maging iba ang paninindigan mo, maging iba ang sitwasyon mo. Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine. Maski na silang lahat ay gumagawa ng ganyan. Alam mo, hindi tama, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag mong gagayahin. Huwag mong pamamarisan ang mga iyan. Pabayaan mo sila kung ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Pabayaan mo sila kung ayaw nilang manalig sa Diyos. Basta ang gawin mo, ipahayag mo, ipakita mo, ipakilala mo, ipamalita mo, at ipangharal mo ang mga gawa ng Diyos. Kung paano siya ay naging napakabuti. God, do not look on numbers. Ano kung nag-iisa ka? Ano kung nag-iisa ka? Maski na ba nag-iisa ka? Wala kang magagawa. Yes, kung sakali mang wala kang magagawa, ang Diyos ay mayroong magagawa para sa iyo. Wala kang magagawa para sa kanila. Yes! Pero ang Diyos ay mayroong magagawa para sa iyo. This is not your battle. This is not our battle. This is the Lord's battle. Ang sabi nga ng Diyos, ang sabi nga ng Biblia, this is the Lord's battle. Ito ay laban ng Diyos. Ito ay laban ng Panginoon. Basta nandoon ka lang, manood ka lang, kumilos ka lang, gawin mo lang kung ano yung nararapat na gawin. Do it. Just do it. Obey what is being instated unto you. Obey what the Lord asks. Gawin mo. Because God do not look on numbers. Maski na nag-iisa ka eh. Ano ba kung wala kang kasama? Ano po ninyo? Sa pagbibiyahe? Sa paglalakad. Sa paglalakad, mas madali kang makarating kung nag-iisa ka lang, wala kang kasama. Yung pong kasi walang nakaka-istorbo eh. Wala kang nakakaano eh.
mas madali kang makakarating. Kaya po hindi ko mo marami kayo, okay lang na ano. Hindi ho. Sabi nga po, okay. Idagdag ko na po ito. Nung pong sa panahon po ni Joshua, no? Sa panahon po ni Joshua, paano po napabagsak ang Jericho? Yung pong 12 tiktik na pinadala ni Joshua doon po sa Jericho. Ano po ang ginawa ng 10? Yung pong ginawa ng 10, hindi po sila hindi po tama yung kanilang mga report. 10 po 'yan. Hindi po tama ang sabi po nila, yung mga tao doon sa Jericho, sila ay malalaki, matatangkad, matatapang sila, mababangis. Hindi natin sila kaya. Parang tipaklong lang ang tingin nila sa atin. Maliliit tayo. Hindi natin sila kaya. 10 po 'yan, pero itong dalawa, si Caleb at saka itong si Joshua, ang sabi po nila, kaya natin sila. Kaya natin sila. Maski na malaki sila, kaya natin sila. Ang sabi nila, sinong mas tama? Tama ba yung 10 o yung 2? Mas tama po yung 2. Kaya nga po, nang inikot nila yung Jericho, bumagsak ang pader ng Jericho. Kaya sinasabi ko po sa inyo na hindi ko mo marami. Tama na sila. God do not look on numbers. God is looking inside our heart. God is looking on what we can do. God is looking what is inside of us. Hindi po yung ginagawa natin sa labas. Hindi po yung ginagawa natin sa panlabas. Kung ano ang nandito sa ating puso, sa ating damdamin, doon nakatingin ang Diyos sa atin. May pananalig ka, pananampalataya, mayroong kang pagtitiwala sa Diyos. Yun ang tinitingnan ng Diyos. Kahit na mag-isa ka lang, you can do it. One last man standing. Maski na nag-iisa ka, last man standing, come on! Tumayo ka, magpakatatag ka, magpakatibay ka para sa karangalan, kapurihan ng Diyos. Ang sabi nga po ni Elias, gawin mo po ito, Diyos, para makita ng mga taong iyan at sila ay magbalik loob sa iyo. Kaya mas tayo lang po mag-isa. Patuloy lang po tayo sa pagdalo, sa paggawa, sa mga gawain, sa mga ministeryo yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. God is not after on numbers. God is after on our hearts, on our belief, trust, and faith. Yun lamang po. Pagkatapos po, natalo na ni Elias. Yung 450. Natalo na ni Elias yung 450 ng mga propeta ni Baal. At pagkatapos po nung natalo na ni Elias sa mga propeta ni Baal, ito po ay pinatay niya. Nung ito ay pinatay niya. Okay. Nung ito po ay pinatay niya, sinumbong po ito. Sinumbong po ito ni Ahab kay Jezebel. Si Jezebel po, ito po yung asawa ni Ahab. Pansinin po ninyo, yung hari, siya ang nagsumbong dun sa Reyna Jezebel. Ito lang ang mayroon na palang understanding noon. Ano po? Kanya ganyan, tatakot siya na, imbes na siya ang humarap kay Elias, siya ay anong tawag dito? Sinabi pa niya sa kanyang asawa. At itong si Reyna Jezebel, siya po ay nagalit. Kaya po dito sa chapter 19 verse 2, ang sabi po rito, kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gawin sa iyo sa ganitong oras ang ginawa mo sa mga propeta. Dito po sa chapter 19 verse 2, nagbanta na itong si Jezebel sapagkat nagsumbong na itong si Ahab. Nagsumbong na itong si Ahab. Ganito ang ginawa ni
ni Elias sa mga ano, sa mga tao, sabi niya, sa mga propeta ni Baal. Pinatay niya lahat. Yung panahon na yun, pag sinabing pinatay niya lahat, sa pamamagitan po yan ng espada ay either pinugutan, sinaksak, tinaga o kung ano. Basta ang ano po doon, pinatay po niyang lahat yan. Sino po ang nagdala? Nung ito po ay patay niya. Ang nagdala po niyan ay ang taong bayan. Inutusan niya ang mga taong bayan na dalhin ang mga ito. Ano po? Nadalhin ang mga ito sa isang lugar at ito ay pinatay ni Elias. Praise God. Thank you. Ngayon po, natakot ngayon ditong si Elias kasi sinabi ni Jezebel, sa bukas na ganitong oras, papatayin kita. Tumakbo ngayon itong si Elias, nagtago sa isang yungib. Ano po? Nagtago siya sa isang yungib. Ano po? Ano pong ginawa na Kasi nung pong doon po sa umpisa talagang hindi po siya natakot dun sa 450 pero dito sa isa, natakot po siya sa isang babae. Ngayon, dito po ipinapakita sa part 2 na ito. Itong si Elias, siya po ay depressed. Ito po. He is depressed, he is hopeless, and he felt fatigue. At siya po ay natakot na. Siya po ay na-depress, siya po ay nawala ng pag-asa, siya po ay napagod na, at siya po ay nagkaroon po ng takot. Dito po sa chapter 19, verse 4, po, ano po yung panalangin ni Elias? Chapter 19, verse 4, ganito po ang sinabi niya. Iniwan niya roon ang kanyang utosan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad ay naupo siya sa isang dilim ng puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Elijah was so depressed, was so helpless, was so fatigued, and he is scared. Natatakot siya. Kunin mo na po. Lord, take my life. Enough is enough. Pero po dito, ano pinapakita po ng Diyos dito? The Lord do not look on your weakness or frustrations. Tuloy po natin ang ating pagbasa. Okay, dito po sa chapter 4. Kunin na po ninyo ako po hirap na. Verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya na sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. Tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ano po? Yan. Ano po pinapakita dito? The Lord do not look on your weakness and frustrations. Kasi kung titingin ng Diyos dun sa kahinaan at sa iyong frustrations, hindi niya padadalahan. Hindi niya padadalahan ng pagkain, inumin itong si Elias. Pababayaan niyang matulog ito. Ano? Pababayaan niyang matulog ito. Ano? Tuloy po natin, verse 6. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising niya at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya na sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng bato. At sa isang mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya, uminom, pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit, bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lakad mo. Alam po ninyo, yung pong ano nito, hindi po tumitingin ang Diyos sa ating mga kahinaan. Ano ba yung kahinaan natin? Pag tayo po ay napagod na sa ministry, natural tayo. Mga tao po tayo. Alam ng Diyos kung ano po ang ating kahinaan. Kaya po ito, sinustain po niya. Itong si Elias, pinadalhan po niya ito ng pagkain, pinadalhan po niya ito ng inumin. Hindi lang po basta mainit pagkain, kundi mainit po yung pagkain. Hindi lang po minsan, kundi 2 beses po siya. Natutulog siya, ginising.
Ano po? Okay. Ito pong masarap ang verse 8. Kumain nga siyang muli at uminom. Ang kaduktong po ang pinakamasarap. At ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Alam po ba ninyo kung gaano kalayo yung lugar, yung pong Beersheba? Yung pong Beersheba, doon po siya natulog. At ang sabi po rito, siya po ay naglakbay siya po ay naglakbay. No? Mahabang paglalakbay hanggang doon po sa bundok ng Diyos, doon po sa Horeb. Alam po niyo kung gaano kahaba? That is 430 kilometers. Yung pong pagkain, yung po ang nakakamangha doon. Yung pong pagkain niya ng 2 beses. Yung po ay sapat-sapat na sa kanya na hindi po siya nagutom sa loob ng 40 gabi, 40 araw na siya po ay naglalakbay. Saan po nabibiling ganyan? Meron ba tayong ganyan dito sa mundo? Wala pong ganyan. Ang Diyos lang po ang nakakagawa ng ganyan. So, sabi po rito, the Lord do not look on your weakness or frustrations. Pag ikaw ay mayroong kahinaan, pag ikaw ay nawawalan, ikaw ay naproprostrate, naproprostrate na, okay, kumbaga, nabibigo ka. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas. Can you imagine that? Si Elias ay binigyan niya ng lakas na kahit hindi kumain sa loob ng 40 days and 40 nights, siya po ay naglakbay ng 430 kilometers. Siya po ay naglalakad, hindi po siya nagutom. Can you imagine? Ang Diyos po bibigyan tayo ng lakas. Hindi nga po ito, hindi, sabi nga po dito. Hindi nga po, hindi po ako makapaniwala. Alam po ninyo, matagal na po ako, matagal na rin po ako naglilingkod sa ating Panginoon. Po. Pero yung, na yun, hindi, kay Elias, literal po yung 40 days, 40 nights na hindi po siya kumain, naglakbay siya. Salamat sa Diyos, ganun po. Pero ako po, naglilingkod ako sa Diyos. Magmula nung panahon na ako po ay sinabihan ng amin po ng pastor, gusto mong maglingkod sa Diyos, gusto mong maglingkod sa Panginoon. Sabi ko, opo, mag-resign ka sa trabaho mo. Sabi po niya sa akin. Kinabahan po ako nun kasi po, ang ano ko doon, nag-aaral pa yung mga anak ko. Ano po? Tapos po, paano yung wala na po kaming pagkain sa araw-araw. Meron pa pong nag-aaral sa mga anak ko. Meron pa pong isa. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hayaan mo lang po na mapagtapos ko yung mga anak ko, saka po ako maglilingkod. Pero ang Diyos ay siya patuloy na umuukil-kil sa aking puso at damdamin, gabi-gabi. Hanggang sa mapagpasyahan ko na kahit na hindi pa po graduate yung aming bunso. Sinabi ko sa Panginoon, Diyos, tinatawag mo po ako maglingkod. Maglilingkod ako. But please, sustain our daily needs. Nangyari po yan. Since 2005, tumigil na po ako sa trabaho. Today is 2025. That is 20 years ago. Pero ni minsan, hindi po kami kinulang sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ng aking pamilya. Hindi kami kinulang sa pang-araw-araw namin ng aking pamilya. Yung pong anak kong bunso, siya po ay nakatapos din. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Tunay ang kanyang pangako. Ito po si Elias, 40 days and 40 nights naglakbay, hindi nagutom. Ako, 20 years pa lang. Hindi kami nagutom ng aking pamilya. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang nag-sustain sa amin. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito sa lugar na ito. Salamat sa Panginoon. The Lord do not look
on your weaknesses and frustrations. Maraming mga frustrations sa buhay. Ang gusto kong trabaho, Lord, ganito eh. Gusto ko, Lord, maging sundalo eh. No? Yun po ang ano ko, sa totoo lang. That was my first love. Maging sundalo. Pero ano po niyo kung ano? Siguro po kung ako po ang naging sundalo, baka 6 feet below the ground na po ako ngayon. Matagal na po akong patay. Siguro. Kasi po yung mga panahon na yun na nararamdaman ko yung sa puso ko yung gusto kong maging sundalo na. Kasi nakikita ko yung mga sundalo na talagang antitikas kumilas, antitikas manamit. No po? Tapos yung mga star, mga ano sa uniform, gusto ko po yung ganun. Ano po? Kumbaga, sabi nga po frustrated military man ako. Pero kahit sa gupit man lang, sa kilos man lang, ay magmukha akong military. Kaya po ginagawa ko. Yung po ang pangalawa kong Diyos yung mechanical engineer. Wala pong nangyari. Bakit? Kasi iba po yung gusto ng Diyos eh. Iba po ang gusto ng Diyos sa akin. Ang gusto ng Diyos ay ayaw niya yung maging militar ako. Nakikipaglaban sa mga rebelde, sa mga gano'n. Ang gusto niya, makipaglaban ako doon sa mga taong ayaw sa ganito. Ano po? Gusto niya yung ganito. Ito po yung ipakikipaglaban ko. Hindi yung barel, hindi yung ganito. No? Ito ang gusto ng Diyos na ipakipaglaban ko. Tapos ang mekaniko, ganun din. Yung electrical engineer, troubleshooting. Ganun nga ang ginagawa ko ngayon eh. Nagto-troubleshoot eh. No? Kung yung hindi niya naiintindihan, hindi niya nauunawaan, na ipapaliwanag ko sa pamamagitan po nito. Salamat po sa Diyos. God, do not look on our weaknesses and frustrations. Pangalawa po yan. Number 3. Ano po? Number 3. Okay. Dito po sa chapter 19, verse 13, ganito naman po ang sinasabi. Chapter 19, verse 13. Dito po rin po sa 1 Kings, unang hari. Lumabas si Elias, tinakpan ang balabal ng kanyang mukha. Okay. Ito pong na ito. Basahin po sa verse 9 hanggang po sa mga susunod. Pumasok siya sa isang yungib doon at nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano yung nagsalta sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit, sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ano po Ako na lamang po ang natitira at pinag-ahanap din nila ako upang patayin din. Verse 11, ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok. Sa harapan ko, pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh sa ihip ng napalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin, lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Sabi po dito, lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha. Ayun, bakit po tinakpan ng balabal ni Elias ang kanyang mukha? Sapagkat alam niya na bagaman hindi niya nakikita ang Diyos, pero ang presensya at kapangyarihan ng Diyos ay nandoon. Ayaw po niyang tingnan. Isipin mo, makikita mo yung bundok nagkadurog-durog. Okay? Tapos biglang lumindol. Tapos kumikidlat-kidlat. Ano yan? Ayaw po, nagkaroon po siya ng takot. Nagkaroon po siya ng nervous, kumbaga. Verse 11, ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok. Verse 13, lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Elias, anong ginawa mo rito? Sumagot siya, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang po ang natitira. Pinaghahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanila ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa
Damasco. Alam po niyo, the Lord do not want you idle. The Lord do not want you doing nothing for Him. Ano po? Ayaw ng Diyos na ikaw ay nandoon, naka-standby ka. Ano ginagawa ni Israel? Anong ginagawa ni Elias doon sa yungib? Nandoon, natutulog. Ginisingalan siya ng anghel ng Diyos 2 beses. Ang sabi ng anghel ng Diyos, kumain ka. Uminom ka. Sapagkat marami ka pang gagawin. Alam po niyo, marami pa po tayong gagawin. Marami pa tayong dapat na isakatuparan sa mga ministeryong pinagkatiwala po ng Diyos sa atin. Huwag po tayong magpatumpik-tumpik. No? Huwag po tayong masyadong tiwala sa sarili natin. Kailangan po, magtrabaho tayo ng mabilis. Ano po? The Lord, masyado po mabilis ang dating ng araw. Ano? Kailan lang? January, ngayon po, July na. No po? Natapos ka agad yung 6 months ng January ng year 2025. Mabilis po ang dating ng araw. Ano po? Mabilis ang, okay, ganito po. Life is short. Po, life is short. Maiksi po ang buhay natin. So, maiksi po ang buhay natin. Gawin po natin itong kapaki-pakinabang. Lalong-lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Sabi po ng Biblia, marami ka pang dapat gawin. The journey is too much for you. Sabi po ng anghel kay Elias, kumain ka. No? Kumain ka, uminom ka. Sapagkat ang takbuhin na ang ministeryo ng mga pinagkatiwala sa iyo ay marami pa. Kaibigan ko, marami pa po tayong mga dapat gawin sa katuparan. Marami pa po tayong mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Marami pa po tayong mga kaibigan, marami pa po tayong mga kapitbahay, marami pa po tayong mga kasama sa trabaho hindi po kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas po ng kanilang buhay. Ang palagi ko nga po sinasabi sa inyo, mayroon po tayong YouTube channel, Gilbert Tuazon. Nandoon po yung napakararaming mga mensahe na i-share po natin. Alam po ninyo, actually yung 5 years ago na i-share na mensahe ko nabura ko po lahat yun eh. Accidentally nabura ko po lahat. Alam po? Pero yung pong natitira dito, napakararami po yan. So i-search po ninyo, Gilbert Tuazon sa YouTube po. Mag-subscribe po kayo. So, kailangan ko po ng 200 persons na mag-subscribe upang ang gawain ito ay manatiling malakas, matibay, matatag para sa kapurihan, karangalan ng Diyos. Ito po ay mananatili, magpapatuloy po ang ministeryo ito kung tayo po ay magtutulong-tulong. Mag-isa lang po ako, hindi ko po kakayanin yan. Last man standing, yes. Last man standing, nandito po ako. Marami na po akong pinalitan sa pwestong ito. Dinatnan ko po rito 7. Dinatnan ko po rito 7. So lahat po ng 7 na yun nawala na lahat. So I am the last man standing in this radio ministry. Tulungan po ninyo ako. Tulungan po ninyo ang ministry. Ang tulong na hinihingi ko po sa inyo, mag-subscribe po kayo, i-share po ninyo ang YouTube channel po natin, Gilbert Tuazon. Okay, bilang panghuli, ang sabi nga po ng Panginoon, marami ka pang gagawin. Marami pa po tayong gagawin. Marami pa po dapat na asikasuhin. Una po sa ating sambahayan, sa ating pamilya. Share the Word of God. Share the Word of life. Share Christ Jesus, the Lord, Savior, Redeemer, Healer, our Provider. Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Panginoon Diyos, mabuti, makapangyarihan, tapat, dakila. Nagsusustain, nagsusupply na lahat ng aming mga pangangailangan. Physical, material, spiritual. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Salamat, purihin ka. Salamat po sa mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin. Last man standing. Panginoon, isa po ako sa mga yon. Last man standing, O God. Ang tulong mo, gabay mo, patnubay mo ang isang aking kailangan.
Tinataas ko rin po, O Diyos, ang mga kapatid po namin na patuloy na nakikinig, sumusubaybay, nanonood sa ministeryo ito. Diyos, pagpalain mo po sila. Sila po na mayroong mga karamdaman. Kagalingan po para sa kanila. Sila po na mayroong mga suliranin, mayroong bigatin. Bigyan mo po, O Diyos, ng katugunan, kalutasan ang kanilang mga problema. Diyos, salamat po ng napakarami. Sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, maraming salamat po. Amen at amen. Okay, we still have 3 minutes. Okay? Muli po, sinasabi ko po sa inyo, tayo po ay mayroong mga ministry. Ano po? Mayroon po mga gawain dito po sa Tarlac. Unang-una po, dito po sa may San Manuel. Po, sa may Cantarilla, District 4, sa pangunguna po yan ni Pastor August Pineda Ronquillo. Meron po silang ginagawang Bible study sa 7 mga barangay sa kasalukuyan. Pagsamahan po ninyo sila. Ano po? Samahan po ninyo sila. Sila po ay merong gawain doon po sa may San Pascual, sa San Manuel, sa San Jose, sa Villa Bacolor, sa Kapanikian, at sa Baling Kanaway. Ano po? Ulit ko po, CEMI San Manuel, sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. At meron din po tayong gawain dito po sa may Herona Tarlac. CEMI Herona, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Vinson. CEMI Herona sa may Salapungan po. Okay. Tapos po dun sa medyo malayo-layo, CEMI Acosilian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley. Po, malayo-layo po. Kay Pastor Ariel Castillo. Isan pa po. CEMI Tuwao sa may Acosilian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley, sa pangunguna po ni Pastor Ariel Castillo. Okay, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos. Ingatan tayo, gabayan, patnubayan, professional sa lahat po ng ating mga gawain. Mabigyan kapurihan para karangalan ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Amen. Hanggang sa susunod, sa Diyos po ang kapurihan, ang karangalan. Magandang hapon, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Amen.